Si Ma'am Justine. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon din po. Live-in partner niyo po itong si Keith Erickson. Dati po. Nasaan na po yung baby? Nandun sa kanya o Sa Bicol po. Nanay Erlanda, magandang hapon po. Ikaw na lang umuwi dito sa Bicol. Hiwalay na po kami ng anak nyo. Hindi ko na po kaya sikmurain. Baka daw itatago namin si baby. Hindi po kasi ganito po yan. ganun. So yung mga text po ng anak niya, noong unang inattempt ko po na gusto ko na iuwi yung anak ko, lagi po nilang dinadahilan sa akin na wala pong capabilities ako. Alagaan ng anak ko. Bakit niya po sinasabi yun? Hindi ko po alam. May trabaho kayo. Meron po. Kahit Call wala kayong center trabaho, agent po. dapat call center po kayo. O di, mas lalong maganda pa. Tapos po, wala din pong capabilities yung pamilya ko daw. Mag-alaagasan ko daw po ititira. May mga bahay naman po kami. At saka hindi naman po pala kasal ni Mr. Keith Erickson. Opo. Ano Hindi bang ba? nangyari? Magkasama po kami na ex niya. Ex po niya for 6 years. Teka muna, sa isang bahay, 3 kayo. Opo. Isang lalaki, 2 babae. Nag-aaway-aaway na nga po kami, hindi ko na po matiis. Nandun yung Tsaka, kanyang ex, tapos nandun payag kayong present. Po, okay lang po sa pamilya niya yon. Kinukonsinti nila. Grabe naman yun. 2 yung asawa niya sa isang bahay. Paano tapos isang kwarto ho kayo? Hindi po, dalawa po. Sa kabilang kwarto ikaw, sa kabilang kwarto yung kanyang ex. Opo. Tapos saan ho siya natutulog? Sa ano po? Sa'yo? Opo. Nung sa umpisa pa lang, nung nakita mo na nandiyan yung kanyang ex, ba't di ko kayo pumalag na, ayoko yan dyan, 2 kami nandito. Sinabi ko po, ayaw niya, yun yung sinasabi niya. Nung iniyaya ko siya umupa ng iba, sinasabi niya, paano si ganito, yung ex niya. Okay. Si Nanay Irlanda, Opo, sir. ma'am, hindi na ho babalik dyan si Justin. Opo. Kasi nga po, hindi niya masikmura yung ginagawa po ng inyong anak na pinagsasabay niya po, ito siya at saka yung kanyang ex sa isang bubong. Pero mali Yung pa rin sinasabi po niyang yun. babae, magkasama na talaga sila Okay? sa apartment. Nagkakilala sila ni Kit, nabuntisan siya. Nung lumalaki na nung tiyan niya, nalook niya si Justin na tumira sa apartment. So, 2 Opo. babae at isang lalaki sa isang bubong. Pero sir, ang pagkaalam ko, wala naman na relasyon ng dalawa. Si Justin lang po ang nag-iisip ng masama na may relasyon ng dalawa. Ikaw ba, papayag ka ba, ma'am, kung sa ito nangyari, yung asawa mo, ititira sa bahay ninyo yung kanyang ex, tapos nandiyan ka at nandoon siya sa isang bubong? Pero sir, bakit naman sumama siya diyan na tumira siya? Dati doon siya nakatira sa lola niya. Tapos nung lumaki na yung tiyan niya, dito siya sa akin pinauwi ng anak ko kasi dito siya nanganak sa Bicol. Okay, sige. Okay, tapos na po tayo dyan. Ngayon, ma'am, doon po sa kustodiya ng bata, ito'y 7 months old at karapatan niya po bilang nanay, dahil magkahiwala na sila ng iyong anak, makuha niya po yung baby. Okay, ma'am? Tatanungin ko siya kung maalagaan niya mabuti ang bata. Justin, sagutin mo, kaya mo raw alagaan yung anak mo. Oo, nanay ako. Gusto ko din po matutunan na alagaan yung anak ko. Ang alam ko po sir, si Justin parang wala siyang alam pag-alaga ng bata. Sino ho kayo para magsalita niyan? Masyado siyang hinuhusgahan agad. Bigyan niyo siya ng pagkakataon na alagaan yung kanyang baby. Karapatan niya po yung bilang nanay na alagaan, gampanan yung kanyang responsibilidad bilang isang nanay sa kanyang sanggol. Hindi po ikaw para maghusga na wala siyang kakayahan. Kasi nga, nakita ko sa kanya sir na nung nandito siya, yung baby palaging nasa katulong. Habang siya ay nagtatrabaho, habang meron siyang ginagawa ibang bagay, ipapaubay mo na sa kasambahay yung pag-aalaga ng baby. Sandali po, no? Colonel Jefferson Araujo, Chief of Police, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po, Sir Don. Sir, pupunta ko kami sa CSWD at sa tulong po ninyo, makuha po yung anak ni Ma'am Justine sa kanyang dating live-in partner. Ano po, Colonel? Opo. Gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para matulungan po ang ina makuha yung anak niya po. Mabuhay ka, Colonel Jefferson. Opo, salamat po. Ma'am, sasamahan po namin kayo sa Tabaco Albay. And sa nakikita ko po, dahil meron po tayong batas 7 years old below sa nanay, mapupunta po sa inyo to. Ano yung pinaka-reason niya ba't kukunin niya yung bata to think na naaalagaan naman siya dito? Okay, nanay siya. Kung sa kanila mapupunta yung bata, sino magbabantay sa bata? So yung as a mother din, syempre, karapatan niya kasi yun. At saka wala namang ina na gustong mapahamak yung anak. Kung yung bata lang ang concern, kasi na sinasabi mo, di ba? Yes, bata lang talaga. Oo. Pwede mo dalawin yung bata doon to make sure na okay siya. Paano ako makakasigurado na pag may freedom ako na puntahan yung bata, bisitahin yung bata, nang walang hahadlang na Pwede mo kayong gumawa ng kasunduan dito. Pero pinipilit ka laging kausapin ni Aya na
para magkaayos kayo. Anong laging sagot mo sa kanya? Busy ka, di ba? Hindi ka pwede. So, kagamak na may baby kayo, hindi ka nakakapunta sa bahay ng... Nakapunta na siya doon. Matabing isang beses lang ako nakapunta doon. Tapos ito po yun, nung araw po na napunta po kami doon para sabihin na buntis ako, hindi naman po nila alam yung sitwasyon namin sa apartment eh. Kaya wala sila nagawa. Pero kung alam nila, hindi naman sila papayag eh. Hindi naman namin alam na kasama nyo yung ex mo. Kasama nyo. Nalaman lang naman po nila, nagkakagulo na. Bakit kasama yung ex mo sa apartment? Kasi taga Bicol din siya. Tagal ko na nakasama yung ex ko doon. And friends na lang yung turingan namin. Ako nga naghanap ng apartment nun, di ba? Tama. Ikaw naghanap. Kasi noong una nakahanap kami ni Ann ng isang bahay, 2 kwarto. May isang kwarto din dapat sa akin. Tinext kita nung sabi ko, tayo na lang umupa. Pero nung sinabi mo, paano si Jessica? Yun yung sinabi mo sa akin. Yun yung sinabi mo, tandang-tanda ako yun. Kaya nagsabi ako kay Ann, ganito yung response niya. Iyak ako na iyak sa katrabaho ko nun. Sabi ko ganito, ex pa rin niya, inaisip niya, buntis na ako, paano to? So wala na ako nagawa. Nanahimik po ako noon, hindi po ako nagsasalita. So ito po ba, prenatal check-up ko po. Mas pinili niya samahan sa Mega Mall yung ex niya kaysa samahan ako sa prenatal check-up ko. Kaya lang naman din na po, pumayag nandyan na lang din po yan ako para po may ma-realize naman din po nila na willing naman din po ako gawin lahat para pakisamahan sila, ganyan. Gusto ko marinig yun. Ano ang plano mo? Sa ngayon po talaga, ang main focus ko is mapunta si baby sa magandang mag-aalaga, mababantayan, at maaar talaga. What about the two of you? Andyan pa ba yung love? Sir Rafi, maraming salamat po. Kundi dahil sa inyo na hindi ko po makukuha yung anak ko. Hanggang dito sa Bicol, sinamahan niya ako para makuha yung anak ko. Maraming salamat po. Ngayon po, makasama ko na yung anak ko, hindi ko po siya pababayaan. Gawin ko po lahat para sa kanya.